minsan kapag may taong masungit, mabilis tayong mag-label. Ang toxic niya, ang sama ng ugali. Grabe, walang modo. Pero sabi sa A Course in Miracles, everything that is not love is a call for love. Ibig sabihin, kapag hindi pagmamahal ang ipinapakita ng isang tao, galit, panunumbat, panlalamig, pagmamataas, hindi iyon patunay na masama siya. Posibleng iyon ay sigaw ng puso na hindi marunong magsalita ng maayos. Isipin mo yung batang umiiyak, hindi niya sinasabing, "Excuse me, I am currently experiencing emotional dysregulation due to unmet attachment needs." Umiiyak lang siya. Ganun din ang maraming matatanda. Mas complicated lang ang paraan ng pag-iyak. May mga taong naninigaw kasi hindi sila naririnig. May mga taong nananakit kasi sila mismo ay may sugat. May mga taong nanlalamig kasi natatakot silang maiwan. Hindi excuse ang masamang behavior. Pero ibang level ang pananaw kapag naiintindihan mong ang galit ay minsan takot. At ang takot ay kawalan ng pagmamahal. Kapag tiningnan mo ang mundo sa lente na ito, nagbabago ang reaksyon mo. Imbes na gaganti ako, nagiging anong kulang? Imbes na bahala ka sa buhay mo, nagiging may pinagdadaanan ka ba? Hindi ibig sabihin na magpapaabuso ka. Love does not mean losing boundaries. Pero pwede kang mag-set ng boundaries nang hindi nawawala ang compassion. Ang tanong siguro para sa ating lahat, kapag hindi tayo loving, ano ba talaga ang hinihingi natin? Validation? Attention? Assurance? Yakap? Minsan tayo rin yung not love. Minsan tayo rin ang may call for love. At baka ang unang taong dapat sumagot sa tawag na iyon ay tayo mismo. Kasi kapag napuno ka ng tunay na pagmamahal, hindi ego, hindi pride, mas madali mong makita na ang mundo ay hindi puro kontrabida, maraming sugatan, maraming natatakot, maraming naghahanap. At baka ang pinaka-mature na response sa mundong ito ay hindi paghuhusga, kundi pag-unawa. Isang gabi, pagod na pagod si Marco pag-uwi ng bahay, traffic, deadline, sunod-sunod na meeting. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang anak niyang si Liam na nakasimangot. "Papa, sabi mo kanina maglalaro tayo." Napahinto si Marco. Totoo nga pala, nangako siya. "Anak, pagod si Papa, bukas na lang ha?" Sagot niya, medyo irritable na ang tono. Biglang sumigaw si Liam. "Hindi! Lagi na lang bukas! Ayoko na!" Napuno si Marco. "Anong ugali yan? Huwag mo akong sinisigawan!" Umiyak si Liam at tumakbo sa kwarto. Tahimik ang sala, mabigat ang hangin. Makalipas ang ilang minuto, napaupo si Marco. Naalala niya ang isang linya na nabasa niya, "Everything that is not love is a call for love." Napaisip siya, yung sigaw ba ng anak ko, galit lang? O baka lungkot? Baka disappointment? Baka miss niya lang ako? Dahan-dahan siyang pumunta sa kwarto ni Liam. Nakatalikod ang bata, tahimik na umiiyak. Lumapit si Marco. "Anak, sorry, hindi ko narinig agad yung totoong sinasabi mo." Humigpit ang yakap ng bata sa kanya. "Miss lang kita, Papa." Doon niya naintindihan, minsan ang galit ay hindi galit. Minsan ang sigaw ay hindi pagsuway. Minsan ang hindi love ay simpleng paghahanap ng pagmamahal. At hindi lang si Liam ang may ganon. Sa opisina, may katrabaho kang masungit. Sa bahay, may partner kang tahimik pero malamig. Sa kalsada, may driver na mabilis uminit ang ulo. Pero paano kung sa likod ng lahat ng iyon, may sugat, may takot, may unmet need? Hindi excuse ang masamang ugali, pero kapag naiintindihan mong ang hindi pagmamahal ay tawag para sa pagmamahal, nag-iiba ang reaksyon mo. Imbes na gumanti, marunong kang huminto. Imbes na manakit, marunong kang umunawa. Imbes na magtanong ng bakit ka ganyan, nagiging anong nangyari sa'yo. At mas lalong mahalaga, kapag ikaw ang hindi loving, kapag ikaw ang mainitin, kapag ikaw ang nananahimik at nagtatampo, baka ikaw din ay may call for love. Baka kailangan mo rin ng pahinga. Baka kailangan mo rin ng yakap. Baka kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Kung nakarelate ka sa kwentong ito at may naisip kang tao na kailangan makabasa o makarinig nito, i-share mo ito sa kanya. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento at reflections tungkol sa buhay, relationships at personal growth, don't forget to like, share, and subscribe sa channel na ito. Kasi minsan,
Isang kwento lang. Ang kailangan para mas maintindihan natin ang isa't isa.